Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 7 nakatagong armas ng NPA isinuplong ng mga dating rebelde sa Masbate. School principal sa Surigao arestado sa drug buy bust. 3-term school calendar sa school year 2026 to 2027 inaprubahan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 7 rifle na pag-aari umano ng New People's Army o NPA ang narecover ng mga tropa ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army kasama ang pulisya sa Barangay Salvacion, Palanas, Masbate nitong Marso 20. Ayon sa 9th Infantry Division, nadiskubre ang 4 na M16 rifle at 3 M1 Garand rifle matapos ituro ng mga kasusuko lamang na rebelde ang lokasyon ng taguan ng armas. Kabilang ang informant sa 13 dating rebelde na formal na nagbalik loob sa harap ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate noong Marso 16. Tiniyak din ng mga sumuko ang pakikipagtulungan sa otoridad para matukoy at mabawi ang iba pang nakatagong armas ng NPA, gayon din ang paghikayat sa iba pa nilang mga kasamahan na magbaba ng armas. Arestado ang isang school principal sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur noong gabi ng Marso 20. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kinilala ang suspect bilang isang 45 anyos na lalaki na nagsisilbing District 1 School Supervisor o Principal 3 sa Tagbina. Ayon sa PDEA, isinailalim muna siya sa masusing verifikasyon at surveillance ng iba't ibang drug law enforcement units upang mapatunayan ang umano'y pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Narecover mula sa suspect ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 6,800 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbina Municipal Police Station ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 3 term na school calendar sa mga pampublikong paaralan simula school year 2026 to 2027. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Economic and Development Council sa pulong sa Malacanang noong Marso 19. Layunin ng reforma na palakasin ang sistema ng edukasyon at mapabilis ang mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan. Sa bagong sistema, magiging 3 termino na lamang ang kasalukuyang 4 na grading period na may mas mahabang araw ng pagtuturo. Inaasahang mababawasan ito ang pagkaantala sa mga aralin at mapapabuti ang pacing ng pagtuturo. Ayon sa Department of Education, makatutulong din ang pagbabago upang gumaan ang trabaho ng mga guro at mabigyan sila ng sapat na oras para sa pagsasanay at pahinga. Mananatili ang 180 na araw ng klase habang naghahanda ang pamahalaan sa maayos na pagpapatupad ng bagong kalendaryo at sa pagsuporta sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.